Ako si General Ozla ng Bozal. Nagustuhan niyo ba ang pasalubong ko bilang tanda ng aking pagdating? Pasalubong ba ang tawag mo doon? Huwag ka masyadong mayabang, ha? Sinubukan ko lang naman ang tibay ng inyong pananggalang. Masasabi kong hindi kayo nahuhuli. Mataas lang kayo ng kaunti sa mga hayop dyan sa inyong planeta. Anong sinasabi mong hayop? Sino ba sa atin ang tinutubuan na sungay? Di ba't kayo? Natutuwa ako sa tabang ninyo, pero walang silbi sa akin yan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ako ang wawasa kay Voltes 5. At mapapasailalim ang mundo ninyo sa Bozal. Tandaan ninyo ang mga binitawan kong salita. Hoy, Blue Kalabaw, bumalik ka rito! Dr. Hook, habulin namin siya. Let's go, team. Teka, sandali! Tingnan niyo yung nangyayari. Nasira ang ating radar system. Kailangan maayos to. Naku! Cascade failure! Paano na yan? Baka mamaya sumugod na ang mga kalaban. Tapos hindi natin sila madedetect. Para tayong bulag na walang kalaban-laban. May kinalaman kaya yung Oslak na yun dito? Mukhang ganun na nga. Kung sino man yung General Oslak na yan, mukhang isa siya sa magiging mabigat na kalaban natin. Tomas, I want you to analyze a sample of those meteorites. Dr. Hook, kapag in-expose ko ang maliit na meteorite niyan sa shortwave na minus 1,500 megacycles, ito ang mangyayari sa radioscope. Ibig sabihin, malakas ang electromagnetic radiation ng mga bulalakaw. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi nag-work ang ating mga radar. Dahil sa lakas ng electromagnetic radiation ng mga bulalakaw na bumagsak sa Camp Big Falcon. It should be enough to cause interference with our radar system. Now listen. It is important to remove the remaining debris from the camp's perimeter immediately. Copy, Dr. Hook. Hindi lang pala puro yabang yan, General Oslak na yan. He's a brilliant scientist too. Kapag natalo ng madirigmang ito si Voltes 5, sigurado kong ako ang itataas ng emperador sa posisyon ni Prinsipe Zardos.